Nais kong ipaalam sa inyo na wag po tayo masyadong maging assuming kapag tumanggap tayo ng pangako sa isang tao. Kahit best friend pa natin yan, kahit mahal pa natin sa buhay yan, kahit sino pa yan. Wag po natin masyadong asahan yung pangako na binitawan sa atin sapagkat masakit mabigo kapag tayo po ay nabigo sa pangakong binitawan sa atin. Baka isang araw ay ma-discourage ka pa, kapatid. Baka isang araw ay ito pa ang maging dahilan para ikaw ay ma-hopeless sapagkat masyado mong inasahan yung pangakong binitawan sa iyo nung taong iyon na hindi mo inaasahan, binigyan ka ng napakagandang pangako, but at the end of the day, hindi niya tinupad at masyado mo yon dinamdam. At tapatin ko po kayo, kapag ang pangako mula sa tao, kahit kaibigan mo pa yan, huwag mo masyadong seryosohin. Magpasalamat tayo kapag tayo ay pinangakuan. Magpasalamat tayo. Ipag-pray natin nawa ay tuparin niya yon. Pero kung hindi niya yon tutuparin, mananatili lang pangako yon, huwag niyo po masyadong seseryosohin sapagkat hindi po yon makabubuti sa ating sarili. Kapag yun po'y sineryoso po natin, madi-discourage lang tayo, maho-hopeless lang tayo, at hindi yon magbibigay ng magandang resulta sa ating sariling damdamin, sa ating sariling kaisipan, kapag hindi niya tinupad yung pangako niyang binitawan sa atin. At sa oras pong ito, ang topic ko pong ibibigay sa inyo ay yung kakaibang pangako na mula sa Diyos. God's unbreakable promises. Ito po ang napakasarap na panghahawakan. Yung hindi masisira kahit kailan na pangako ng Diyos. Ito po yung napakasarap talaga na talagang dapat seryosohin natin. Dapat talaga na i-assume natin, i-claim natin, i-declare natin na kapag ang Diyos ang nangako, kahit kailan, hindi ito masisira. Tutuparin at tutuparin ng Diyos kung ano ang pangako ng Diyos sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Yan po ang napakasarap na panghawakan. Kapag ang Diyos ang nangako na sa atin lahat. Kaya po, yan po yung ating pong mensaheng mapag-aaralan po ngayon. Mapapakinggan, God's unbreakable promises. Ako po bilang pastor nyo, napakarami ko na pong tinanggap na pangako. Mula po sa mga kaibigan, kakilalang mga tao, mga Kristiyano, napakarami na po. Pero kung ito po ay sineryoso ko lang, ay baka ito po'y maging daan na ako po ay ma-discourage lang. Sapagkat kung sobra ko po itong seseryosohin, aasahan sapagkat nangako siya. Pero hindi naman po niya tinupad. Nanatiling pangako lang, baka maapektuhan pa po yung aking po relasyon sa Panginoon. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, pag merong taong nangako sa atin, kahit pastor pa, kahit ako pa ang nangako sa inyo, huwag niyo po yung masyadong seryosohin. Magpasalamat tayo kapag tumanggap tayo ng pangako. Pero huwag po natin masyadong seseryosohin ang pangako ng tao. Kasi kapag hindi ito tinupad, masasaktan lang tayo. Masakit po na mabigo sa isang pangako na sobrang inasahan natin. Okay, sabi po ng Genesis chapter 17, verse 7. Ito ang sabi ng Diyos. Tutuparin ko ang aking mga pangako sa iyo. Ano po sabi ng Diyos? Tutuparin niya kung ano man ang mga pangako niya sa bawat isang tunay na anak niyang sumusunod sa Kanya. Sinungaling ba ang Diyos? Hindi po. Never na nagsinungaling, never na nagbiro ang Diyos.
kung ano yung sinabi niya, 101% gagawin niya yon. Kaya ito po yung napakasarap na panghawakan po natin. Kapag sinabi ng Diyos, panghawakan lang natin. Pagtiwalaan lang natin. Panampalatayanan lang po natin sapagkat never nasisirain ng Diyos, never nabibiguin tayo ng Diyos kapag ang Diyos ang nangako. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Nawa po, habang panahon, yung Diyos nating nakilala ngayon. Diyos na hindi nakikita. Diyos na lumikha ng langit at lupa. Diyos na walang anyo, pero nararanasan ang kanyang presensya at kapangyarihan sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo na kanyang bugtong na anak by the power of the Holy Spirit. Nawa, mula noon hanggang ngayon, hanggang sa mga darating na panahon, hanggang sa dulo ng ating buhay, patuloy nating magiging Diyos, paglilingkuran, pararangalan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang pangako ng Diyos, tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi. Kaya ito po ang sinasabi ko po sa inyo, napakasarap na panghawakan ang pangako ng Diyos. Okay, napakarami pong pangako ng Diyos. Kapag pinag-usapan po natin ang mga pangako ng Diyos, thousands of promises of God na mababasa po natin sa Holy Scripture. Kaya napakarami niyang pangako. At ngayon po ay meron po ilang pinili sa mga pangako niya na gusto ko pong ihayag sa inyong lahat. Number 1, God promises or God promise never to leave us. Ang pangako po ng Diyos sa bawat isang tunay na tapat, nagtatapat, sumusunod sa Diyos, never niyang iiwan. Never niyang tatalikuran. Never niyang pababayaan. Alam niyo po ang tao, kahit gaano pa ang naging napakatinding relasyon, halos minsan niya parang magkaduktong na yung pusod. Meron ganung kasabihan, halos magkaduktong na yung pusod. Halos kumakain na lang sa isang pinggan, sa isang baso. Halos isa lang ang kanilang gamit. Pero dumating pa sa point na sila ay nagkakahiwalay. Sila po ay nasisira yung kanilang samahan. Kaya kapag sineryoso ng bawat isa yung pangyayaring iyon, iyon ang magiging cause ng pagkawasak ng kanyang kinabukasan, ng kanyang buhay, even ng kanyang relasyon sa Diyos. Sapagkat bakit? Sapagkat masyado niyang sineryoso at masyado siyang naging affected doon sa pagkawasak, doon sa pagkakahiwalay nila, sapagkat akala niya forever na yung kanilang pagsasama. Kaya, mga kapatid, even po ang Panginoon, si Peter, sabi ni Peter, nung dakpin ng noong Panginoon, iniiwan na ng mga alagad, ng mga manampalataya, sapagkat siya po'y dinakip na at parurusahan ng kamatayan. Ano po sabi ni Peter? Panginoon, dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay. Ipagtatanggol kita. Ako ang magtatanggol sa iyo. Dadaan muna sila sa akin bago kanila makuha. Pansin po natin, ganun katindi yung pangako ni Peter sa ating Panginoon. Pero ano po sabi ng Panginoon sa kanya? Ano po sabi ni Jesus kay Peter? Sapagkat ang ating Panginoon, kahit hindi pa binabanggit, alam na niya ang laman ng isip at puso natin. Sabi po ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito. Bago tumilaok ang manok, tatlong beses mo akong itatatwa. Pero sabi ni Pedro, hindi niya iiwan ng Panginoon.
Sabi ni Pedro, dadaan muna sa ibabaw ng bangkay niya ang sino man magtatangka ng di maganda kay Jesus. Pero alam ng Panginoon, bago tumilaok ang manok, ngayon magmamadaling araw, 3 beses mo kong itatato. At nangyari po yun. Kung sa atin po yun mangyari, hindi naman natin alam ang laman ng isip at damdamin ng bawat isa. Napapangakuan tayo ng ganong katindi. Pero ang masakit at the end of the day, ganun na mangyayari. Baka damdamin natin. Baka maapektuhan lang tayo. Kaya sabi ko nga po sa inyo, huwag po natin masyadong i-assume ang pangako ng isang tao kahit napakalapit pa yan sa'yo. Kasi ngayon, maganda sasabihin sa'yo. Pero darating ang araw, ang masakit, baka yan pa ang sumira sa'yo. Kaya sa oras na ito, ang Diyos lang talaga ang pwedeng asahan. Na siya ang nangako, never niya tayong iiwan. Never niya tayong pababayaan. Yan ang napakasarap na panghawakan sa mga pangako ng ating Panginoon. Kapag tayo ay nag-iisa, kasama natin ang Diyos. Kapag tayo ay dumadaan sa problema, hindi niya tayo iiwan. Kaya nga sabi ng Panginoon, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Sa Book of Isaiah. Dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumanas ka man ng mabibigat na pagsubok, hindi ka kayang ibuwal nito, sapagkat akong iyong Panginoon ang tutulong sa iyo. Kapatid, ang napakasarap na maranasan na pangako ay walang iba kundi ang Diyos ang nagsabi, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Kaya sa mga panahon ng pagsubok, sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng pag-iisa, sa panahon ng kalungkutan, kasipayuan, huwag tayong bibitaw. Huwag nating i-let go yung napakahalagang bagay na meron tayo. Ano yon? Yung panampalataya na natin, yung pagtiwalaan natin, kung ano yung pangako ng Panginoon na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Patuloy natin talaga yon talagang i-claim sa ating sarili. Na kahit dumating sa point ng buhay natin na para bang nando tayo sa pinakamabigat na sitwasyon, pero sabi ng Panginoon, hindi tayo kahit kailan pababayaan ng Panginoon, hindi tayo iiwan. Ano sabi niya doon sa Book of Hebrews chapter 13, verse 5? Never will I leave you. Never will I forsake you. Ito ang pangako ng Lord sa Hebrews 13 verse 5. Hindi tayo kahit kailan iiwan ng Panginoon. Hindi tayo kahit kailan pababayaan ng Panginoon. Pero doon sa mga pangako ng Lord, pero hindi natin yung pagtitiwalaan, hindi natin yung i-claim, hindi tayo hihingi ng tulong sa Kanya, napakabigat na merong nangako, pero ito ay hindi natin aasahan mismo sa ating mga buhay. Ang napakahalaga, lagi natin idideklara, Lord, ikaw ang may sabi. Hindi mo ko pababayaan. Hindi mo ko iiwan. Kapag naririnig ng Panginoon, yung mga katagang iyon na lumalabas mula sa ating puso't isipan, ang Panginoon ay patuloy na ipapadama sa atin kung ano yung ipinangako niya. Mga kapatid, ang napakahalaga, sa mga panahon na para bang wala na tayong makapitan. Sa mga panahon na para bang unti-unti na tayong lumulubog sa sitwasyon. Huwag tayong bibitaw sa patuloy na pagsunod, pananampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat kapag ang Panginoon ang nangako, hindi niya tayo iiwan sa kahit anong laban na ating pinagdadaanan sa buhay. Hindi niya tayo pababayaan sa kahit anong sitwasyon bigat ng ating pinagdadaanan. Sapagkat siyang may sabi, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Iniwan ka ng lahat, pinabayaan ka ng lahat, pero ang Panginoon gagawa at gagawa ng kaparaanan. Hindi siya ang personal na magpapadama ng
pagtulong, pagkalinga sa atin. Pero napakaraming po pwedeng gamitin ang Panginoon sa ating kapaligiran. Even ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kakilala, para gamitin ng Diyos, utusan ng Diyos, i-convict ng Diyos, para maranasan natin ang pangako ng Diyos na hindi tayo pababayaan, hindi tayo kahit kailan iiwan ng ating Panginoon. Kaya yan ang napakasarap kapag tayo nagpapatuloy na maging tapat, sumusunod sa Panginoon, anuman ang ating sitwasyon sa buhay. Second, promises of our Lord. God's promise to give us peace. Ipinangako ng Lord na bibigyan tayo ng kapayapaan. Kapayapaan na hindi dulot ng mundong ito. Kapayapaan na hindi dulot ng mga bagay sa ibabaw ng mundo. Ang pangako ng Lord, kapayapaan ang ibibigay niya sa atin. At ang kapayapaang ito'y hindi katulad ng dulot ng mundo, sapagkat ang kapayapaan ng sanlibutan ay pansamantala lang. Pero ang kapayapaan nagmula sa Panginoon na ipagkakaloob sa atin, eternal, forever. Mga kapatid, ang pinakamasarap na tanggapin mula sa Panginoon ay yung ino-offer at ipinagkakaloob ng Lord na peace mula sa Kanya. Alam niyo ba, pag ito yung naranasan nating peace na mula sa Panginoon, magiging kontento tayo kung ano man ang meron tayo. Hindi mo magagawang mainggit. Hindi mo magagawang maghanap. Bagkus lagi mong pasasalamatan ng Panginoon, maiiyak ka, maluluha ka. Kung ano ang meron ka sa ngayon, laging bukang bibig na ipagpapasalamat mo sa Panginoon yung mga bagay na meron ka. Sapagkat yan ang isang tunay na indikasyon na meron tayong kapayapaan na mula sa Panginoon. Yung mga taong ang kapayapaan ay kinukuha lang po sa mundo, temporal lang po yun. Kapag yung bagay na nagbigay sa kanya ng kapayapaan ay wala na, ang dulot na po nun, sobrang kalungkutan. Sobrang discouragement. Pero ang masarap po talaga na maranasan at matanggap po natin yung kapayapaang ino-offer ng Lord. Sapagkat yung kapayapaang ino-offer ng Panginoon, nando ka na sa punto na wala ka ng kakapitan. Nando ka na sa punto na para bang gumuho ang lahat sa buhay mo. Nando ka na sa puntong parang lahat ng inaasahan mo ay naglaho. But pag meron kang peace na mula kay Lord, magiging iba ang pananaw mo sa kapaligiran. Magiging iba ang damdamin at kaisipan mo. Magiging iba ang lumalabas sa mga bibig mo. Bakit? Sapagkat ang dulot ng kapayapaan na meron ka sa puso, damdamin, isipan na mula sa Lord, ang bibitawan mong mga salita ay mga salita na naghahayag ng pagpaparangal, pagpupuri, pagpapasalamat sa Diyos kahit hindi maganda ang iyong sitwasyon at pinagdadaanan sa buhay. Ito ang dulot ng tunay na kapayapaan na meron ka, meron tayo mula sa Panginoon. Yan niyo po ang sabi ng Lord sa John 14 verse 27. Sabi ni Jesus, "Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." Ano sabi po ni Jesus? Iniiwan ko sa inyo. Iniiwan ko sa iyo ang aking kapayapaan.
ipinagkakaloob ko sa inyo, ibinibigay ko sa iyo ang aking kapayapaan. Bago bumalik ang Panginoon sa kalangitan, meron siyang iniwan na napakahalagang regalo. Sa bawat isang manampalataya at hanggang sa kasalukuyan, ito yung kanyang iniiwan, ito yung kanyang ibinibigay sa bawat isang tunay na talagang handang tanggapin ang regalong ito mula sa Panginoon. Iniiwan ko sa inyo, ibinibigay ko sa inyo ang aking kapayapaan. Hindi ito tulad ng kapayapaan na mula at dulot ng sanlibutan. Huwag kang mababalisa, huwag kang matatakot, sapagkat narito na, iniiwan ko sa inyo, ibinibigay ko sa inyo ang aking kapayapaan. Ang tanong, bakit magpahanggang ngayon? Napakaraming Kristiyano yung kapayapaan na iniwan at ipinagkaloob ng Panginoon ay parang wala pa sa kanya hanggang ngayon. Iniwan, ibinigay ng Panginoon, pero ang tanong, tinanggap ba niya? Tinanggap ba niya yung kapayapaan? Iningatan ba niya yung kapayapaang iniwan ng Panginoon? Ito ang napakalaking tanong. Sapagkat ang dulot po ng kapayapaang iniwan at ibinigay ng Panginoon sa bawat isang manampalataya, magmamanifest po yan sa kanyang sarili. Sa kanyang gesture, sa kanyang pag-iisip, sa kanyang mga sinasalita, sa kanyang daily living, magmamanifest po yan. Kung talaga na ang kapayapaang iniwan at ibinigay ng Panginoon ay naingatan niya sa kanyang isip at puso. Hindi ka kayang kainin, balutin, alipinin ng takot, kabalisahan sa mundong ito. Yung puso at isip natin ay hindi kayang daigin ng takot at kabalisahan. Kaya yan yung sinasabi ng Panginoon. Huwag kang mababalisa. Huwag kang matatakot. Sabi ng Lord, doon sa book of 14, John 14 verse 27. Huwag kayong matatakot, huwag kayong mababalisa. Sapagkat yung kapayapaan, iniiwan ko na sa inyo. Yung aking kapayapaan, ipinagkakaloob ko na sa inyo. Kaya wala nang rason para kayo mabalisa, para kayo matakot, para kayo magulumihanan. Sapagkat meron na kayong kapayapaan, iti kapayapaan ko, iniiwan ko sa inyo, ipinagkakaloob ko sa inyo. At ang dulot na kapayapaan, magmamanifest po yan sa ating buhay. Ang kapayapaan na mula sa Panginoon kapag ito ay naingatan natin sa ating mga puso at isipan, yung ating salita. Wala tayong bibitawang salita na parang nagrereklamo na tayo. Wala tayong bibitawang salita na nagmumula sa ating puso na parang nawawalan na tayo ng pag-asa. Wala tayong bibitawang salita na para makapagbibigay ng kasipayuan sa mga taong nakapaligid sa atin. Bakit? Kapag meron tayong kapayapaan, ang bibitawan natin salita ay puro makapagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa bawat isang taong nakapaligid sa atin. Magiging inspirasyon pa ho tayo. Magiging influence tayo. Sa kabila na dapat tayo ang pinalalakas, tayo ang ini-encourage, pero dahil tayo may kapayapaan mula sa Panginoon, tayo pa po ang makapag-i-encourage. Bakit? Sapagkat mag-o-overflow ang epekto ng kapayapaang tinanggap natin, ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Yan ang napakasarap na panghawakan
ng bawat isang nagpapatuloy, ang bawat isang tapat na sumusunod sa Panginoon ay tatanggap ng kapayapaan na mula sa ating Panginoon. Next point, God's promise to provide for our needs. Pinangako ng Lord yan. Sa lahat ng ating pangangailangan, ipoprovide ng Lord. Hindi sinabi ng Lord na huwag na tayo maghanap buhay. Hindi sinabi ng Lord na huwag na tayong magsumikap sa buhay. Hindi sinabi ng Lord na huwag na tayong magtanim. Huwag na tayong gumawa. Ang pangako ng Lord, in perfect time, in due time, God always provide all our needs. Kaya paano ka mababalisa? Paano kang kakainin ng takot kabalisahan kung merong Panginoon na nangako na siya ang may sabi, siya ang nangako. Lahat ng ating pangangailangan, ang Diyos ay gagawa at gagawa sa buhay ng bawat isang tapat na nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Hindi niya tayo pababayaan. Siya ang patuloy na magsusupply, magpuprovide ng lahat ng ating pangangailangan. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 19. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Lahat ng ating mga pangangailangan, lahat, kompletong pangangailangan natin, all our needs. Ano sabi po ng Panginoon? Siya ang magsusupply. Siya ang magpo-provide. Kailangan natin maghanap buhay. Kailangan nating magsikap pa rin. Pero, ang di natin kailangan, kainin tayo ng kalungkutan, kainin tayo ng kabalisahan, dahil may mga pagkakataon na nangangailangan tayo. Ang kailangan lang, magtiwala tayo kung ano ang ipinangako ng Panginoon sa isang tapat at nagtatapat na sumusunod sa Kanya. In perfect time, in due time, magugulat ka. Si Lord, gagalaw at kikit. Hindi siya ang personal na mag-aabot sa atin. Hindi siya ang personal na magbibigay sa atin ng tulong sa anumang pangangailangan natin. Meron siyang gagamitin na mga kaparaanan, mga bagay, pangyayari, o ating mga mahal sa buhay, kakilala, kapatid, na gagamitin niya para tugunin niya yung ating pangangailangan sa bawat pagkakataon ng ating buhay. Sapagkat yon ang pangako ng Panginoon sa bawat isang tapat at nagpapatuloy na sumusunod sa Kanyang kalooban. Never niyang bibiguin. Never. Never niyang hindi tutulungan ang bawat isang nangangailangan. Di ba mga kapatid, minsan nararanasan natin? Mismong tayo minsan nagtataka sa ating sitwasyon sa buhay. Hindi naman ganun, minsan kaganda yung ating income. Hindi naman ganun, minsan kaganda yung ating source of income. Pero makikita natin, kapag nandun yung mga monthly dues, yung ating mga dapat bayaran, yung mga dapat na gastos, minsan may mga biglang gastos pa. Hindi nyo ba minsan nakikita? Pero ang Diyos, gumagalaw. Magtataka ka kung paano tayo nakasusurvive, kung paano talaga tayo nakapagpapatuloy. Pag kinumpute mo yung gastos, pag kinumpute mo yung araw-araw na gastos sa bahay, yung baon ng mga bata, yung allowance ng bawat isa, yung ating monthly bill ng kuryente, yung ating monthly bill ng tubig, pera pa po yung mga ibang gastusin pa. Pag kinumpute mo yun, napakalaki. Tapos iisipin mo yung kita mo, ito lang, pero yung gastos mo ang laki. Pero ang tanong, bakit mo nalampasan yon? Saan mo kinuha yon? Saan kamay mo kinuha yon? Yun yung pangako ng Panginoon na lahat ng ating pangangailangan, ang Diyos
ang magtutugon. Ang Diyos ang magsusupply. Meron siyang gagamitin na kaparaanan sa ating buhay para ma-overcome natin yung bawat pangangailangan natin sa buhay. Habang tayo nagtatapat, habang tayo patuloy na sumusunod sa Panginoon, never niya tayong pagkukulangin, bagkus ang pangako niya, patuloy niyang isusupply ang bawat pangangailangan natin sa buhay habang tayo tapat na sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, ito yung napakasarap na panghawakan ng mga pangako ng Diyos. Napakasarap na ito yung magbigay sa atin ng kaaliwan at kalakasan na meron tayong Panginoon na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Meron tayong Panginoon na patuloy na magsusupply ng ating mga pangangailangan. Hindi tayo para maging tamad, kundi higit sa lahat para tayo lalong maging masikap, maging masipag. Pero meron Diyos na laging nagbubukas ng pintuan ng grasya at biyaya sa bawat buhay ng bawat isang anak ng Diyos na nagsisipag, nagsusumikap, at nagtatapat sa Panginoon. Napakagaan na dadaloy ang biyaya sa buhay ng bawat isa po sa atin. Next point, last point na po ito, God's promise that He has a good purpose for our lives. Ang pangako ng Diyos, ang pangako ng ating Panginoon, meron siyang napakagandang layunin sa buhay ng bawat isa po sa atin. Meron siyang napakagandang plano. Yun po ang napakasarap na panghawakan ng bawat isa po sa atin na yung pangakong iyon, meron palang magandang layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Na minsan akala natin, bakit lagi may problema, may pagsubok, may kapigatian? Sa kabila pala ng lahat na yon, pinaprocess lang tayo ng Lord. Nire-replenish lang tayo ng Panginoon. Nire-refine lang tayo ng Panginoon. Kapag okay na yung puso natin, okay na yung isip natin, okay na yung buhay natin, na-replenish na, na-refine na, natuto na po tayo maging mapagpakumbaba, natuto na po tayo maging masunurin sa Panginoon, sapagkat sa dami po natin pinagdaanan ng mga negative situation, troubles, problems, mga consequence na tayo rin po ang may gawa. At dahil natuto po tayo magpakumbaba, sumuko, at sumunod sa Panginoon, na may malinis na puso, may mapagpakumbabang puso, ang Diyos ay may pangako. Meron siyang napagandang layunin sa buhay ng bawat isa po sa atin. Hindi po yun darating. Hindi po yun magaganap habang hindi nakikita ng Panginoon sa ating mga puso na handa na po tayong tumanggap na napagandang plano niya. Ang tunay po niyang ina-appoint, ang tunay po niya talagang binibigyan ng rewarding ay ang mga anak niya, mga sumusunod sa kanya na meron na pong malinis na puso. Meron na pong pusong mapagpakumbaba. Kaya sabi po ng Panginoon sa James chapter 4 verse 10, ang mga nagpapakataas, ibabagsak ng Diyos. At ang mga may puso mapagpakumbaba, malinis na puso, itinataas ng Diyos. Yun po yung napakagandang layunin ng Diyos. Sa bawat isang nagiging mapagmalaki, sa bawat isang nagiging mayabang, matigas ang ulo sa harap ng Diyos, ang consequence po niyan, ibinabagsak ng Diyos. Pero sa bawat isa na nagtatapat, hinahangad na meron siyang pusong malinis, mapagpakumbaba, pusong masunurin sa Panginoon, itinataas siya ng Panginoon. Yung po yung napakagandang layunin ng Panginoon
sa buhay ng bawat isang meron na pong malinis, mapagpakumbaba at matapat na puso sa harap ng Diyos. Sa Roma chapter 8 verse 28, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Tignan niyo po yung plano ng Diyos. Yung mga anak ng Diyos na tunay na nagmamahal sa Kanya. Ang Diyos ay gagalaw at kikilos sa buhay ng bawat isang nagmamahal ng tunay sa Diyos. Sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Ito yung good purpose ng Panginoon sa buhay ng bawat isang tunay na nagtatapat, nagmamahal sa Panginoon. Jeremiah chapter 29 verse 11. The Almighty God, He said, "For I know the plans I have for you," declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ito ang napakagandang layunin. Ito ang napakagandang plano at gagawin ng Diyos sa bawat isang anak niya na sumusunod sa Kanya ng may katapatan. May malinis na puso, may mapagpakumbabang puso. Sinabi ng Diyos, ako lang ang nakakaalam ng mga panukala, mga gandang plano na inihanda ko para sa inyo. Sa ikabubuti ninyo, upang dulutan ko kayo ng kaginhawahan, pagpapala, hindi para paghirapin, kundi para pasaganain sa inyong hinaharap or kinabukasan. Mga kapatid, ito ang napakagandang pangako ng Diyos. Sa bawat isa sa atin na patuloy na nagtatapat, patuloy na nagiging malinis ang puso, nagiging tapat sa Panginoon. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Walang ibang nakakaalam sa mga bagay na inihanda niya para dulutan tayo ng magandang buhay, magandang kinabukasan. Hindi para paghirapin, kundi para pagpalain. Mga kapatid, ang layunin ng Diyos sa bawat isang nagtatapat, sa bawat isang anak niya na may malinis na puso, mapagpakumbabang puso, Kanyang pagpapalain. Hindi niya nanaising maghirap ang bawat isa sa atin, kundi bibigyan niya ng isang magandang sitwasyon ng buhay. Ibibless niya, ipaprosper niya, kasama ang kanyang buong sambahayan. Ito ang napakasarap na panghawakan na pangako ng Diyos.